Dadako tayo sa Bible study, minamahal. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, Perven Valenzuela. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Gabi po sa ating pong beloved brother Jerison. Tayo po mga minamahal, mag-isa pong dumalangin. Dakilat mapagpalang Diyos, gamanan sa tanan nasa langit. So, dalangin po ng beloved pastor, mahal na Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat at lubos na nagpapakumbaba sa oras na ito, mahal na Panginoon. Sama kami nakita, nagkulang, nakasalabo at kamuto na una, kasing-kasing patawarin mo kami. At patuloy mong pakalangisan ng bahaging ito, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay ng ibayo pong kalakasan, mahal na Panginoon. Sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, maging karunungan, mahal na Panginoon, na masabta na mo. Mahal na Panginoon, yung mga salita, mahal na Panginoon, sa bahaging ito, dahil sa ganang wala po kami magagawa. Nakakanimang tanan, ang kaalam at kagahom, kining tanan among ginampo, sandalay mahal na pastor, aming sinusaway lahat mga babaghad lang ng kaaway, demons of unbelief in doubt, power of darkness, Satan cast out, be bound unto hell, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody show praise the Lord. Dalay gumpong ato buhi o gamhanan nga Diyos, mga igsoon, na sa araw pong ito, mga minamahal, pinuno na naman tayo ng biyaya at pagpapala ng ating pinakamahal. Lahat ng napuno ng biyaya at pagpapala ng buhay na Diyos, magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Purihin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y isang dakilang pribileyo. Amen. Kaya bago pong lahat, mga minamahal, atin po muna pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambay para lamang sa nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong pinakamahal na Prince Kristo. At tayo pinagbibigay patuloy ng ating dobling paggalang sa ating mahal, ginagalang sa Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of God, the man of God, ganun din po sa pong beloved children, all the blessed Almeida family, at tao sa puso po natin patuloy na alaala, magilinto ang turo at aral po natin beloved sa Pastor Lina C. Almeida. Tayo po yung mabati, mga minamahal ng isang pagpalat, magandang umaga sa ating beloved preacher, Gandhi Binyas, kasama po ng buong niyang minamahal na pamilya, sa ating pong beloved preachers, beloved pastoral workers, beloved live webcast viewer sa buong mundo. Happy viewing po at manatili po kayo, lalo na po sa ating pong mga observers sa gawaing ito. Praise God upang kayo po ipagpalain natin mahal na Panginoon. Sa lahat mga ating kapatiran na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sa pagpalat, magandang umaga po sa bisita po. Welcome po kayo sa tunay na gawain ng ating pinakamahal na Prince Kristo. At muligit sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, dadako po tayo sa ating pong pag-aaralan, mga minamahal, sa oras pong ito. At pamagatan natin ito, mga minamahal, sure assurance. Sure assurance, mga minamahal. Siguradong kasiguraduhan. Palakpakan po muna natin ating pong pinakamahal na Panginoon, praise God. Kasi ganyan po ang totoong Diyos na buhay. Nagbibigay ng assurance, pero talagang sigurado. Amen po ba? Hindi katulad sa Diyos-Diyusan lang. May assurance, mga minamahal, pero hindi sigurado. Amen po ba? Kaya ang mga Diyos-Diyusan, meron din nagmamay-ari niyan. Amen? At sila po'y nagpapala rin, mga minamahal. Nagpapagaling din ng karamdaman. Amen? Kasi yung mga Diyos-Diyusan, may nakatira dyan na nagmamayari sa kanila. Amen? Yun po yung kaaway ng mahal na Panginoon. At ginagamit po yan para dayain ang mga tao, mga minamahal. Praise God. Sa buong mundo. Kaya maraming Diyos-Diyusan ngayon. Sa buong mundo ang niluluhuran. Amen? Yung nakaramdam sila ng assurance din Kaya tayo noon nabaliw din tayo sa pagluhod. Amen po ba? Pero isang araw, pinagpala tayo ng Diyos na buhay sa pamagitan ng banal na misteryong ito sa pangunguna ng propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Amen po ba? Beloved friends in the Lord, kasama po ang kanilang beloved children, naalis tayo, mga minamahal, sa pagkabaliw sa mga Diyos-Diyusan na may pangako rin, may mga assurance din, mga minamahal. Praise God. Pero yung pong assurance na walang kasiguraduhan. Dahil yung assurance panglupa lang Amen po ba? Pero sa ating Diyos na buhay ngayon, mga minamahal, hanggang sa buhay na walang hanggan, ang assurance ay pinangako niya at ito po'y sigurado. Amen? Atin po manabasahin, mga minamahal, ang unang talata dito po sa aklat ng Mateo 19:16 hanggang 23 po.
Libro sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16 hangtod sa 23. 16. Ug tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. 17. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo. Anay usa lamang nga maayo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. 18. Kaniya nangutana siya, hain man niini ug si Jesus mitubag. Ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. 19. Tumahod ka sa imong amahan o inahan o higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. 20. Ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang ginabantayan unsa pa may akong kulang. 21. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, kung buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus ug makabaton kag kinabuhi didto sa langit ug unya umanhi ka ug sumunod kanako. 22. Ug sa pagadungog niini sa batan-ong lalaki siya mipahawa nga masulub-on kay daghan man ugod siya katigayunan. 23. Ug sa iyang mga tinun-an si Jesus miingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga igakalisud unya sa usa ka taong dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Amen. Palakpakan natin ang banal salita ng ating mahal Panginoon. Tagalog po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 19, ang talata ay 16 hanggang 23. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabubuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18. At sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. 22. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. 23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay na palakpak. Yung banal salita ng ating mahal Panginoon. God bless you po sa pagkabasa niyan ang ating mahal Panginoon po, mga minamahal. Ang magpala, mga minamahal, praise God. Atin po narinig kung anong sinabi ng ating mahal Panginoon na sure assurance sa isang binata. Amen po ba? Kasi itong talatang ito, memorize na rin natin. Kaya pinapaalala lang natin, mga minamahal, praise God, dahil pag dumarating yung kahirapan at tumitindi yung kahirapan, mga minamahal, sumusunod po dyan ang kaguluhan. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. At ang una po dyan, apektado, mga minamahal, yung ating pong pangailangan. Pag may kahirapan, may kaguluhan, mga minamahal, yung ating pangangailangan, financially. Amen? Nagigipit po tayo. Kaya sa panahon ngayon, mga minamahal, maraming tao, mga minamahal, ang talagang priority nila, ang magpayaman, dahil ayaw nila mahirapan. Amen? Ayaw nila magkakaroon ng kaguluhan, mga minamahal, sa kanilang buhay. Kasi pagka ikaw po'y may kayamanan, mga minamahal, masarap ang buhay. Amen? Kahit saan mo gustong pupunta ka dahil meron kang kayamanan. Anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Amen po ba? Kasi meron ka pong kayamanan.
Ganyan ang karamihan ngayon, mga minamahal, praise God, na tao na bubuhay sa mundong ito. Mga minamahal. Priority nila, mga minamahal, na sila po'y magkaroon po ng kayamanan, mga minamahal, sa mundong ito. Pero sinabi ng ating pinakamahal na Panginoon, kung gusto mo po, mga minamahal, na talagang magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi wala namang taong ayaw ng buhay na walang hanggan eh. Amen po ba? Dahil lahat ng tao naintindihan yung salita na yung buhay na walang hanggan. Mga minamahal, walang kamatayan. Amen po ba? Walang katapusan. Everybody shout praise the Lord. Buhay na walang hanggan. Tuloy-tuloy. Mga minamahal na buhay. Amen? Walang wakas. Palakpakan po muna natin ang ating, lalo na pag mayaman ka, may kayamanan ka, mga minamahal. Talagang ikaw po'y magiging masaya. Amen po ba? Sa mundong ito. Pero pagdating naman, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan, namimiti ng bawat tao, kahit wala sa katotohanan na nagnanais nito. Kahit sa doktrina ng satanismo, mayroon silang everlasting life, pangalawang buhay. Amen po ba? Mga minamahal, inaasahan din po nila yon, mga minamahal. Pero yung sa satanismo, yun po yung assurance na hindi sigurado. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi pag satanismo ka, ibang everlasting life ang pupuntahan mo. Amen? Mga minamahal, yun po yung impyerno. Mga minamahal. Pero kung gusto mo ng langit, mga minamahal, everlasting life yung puro kaligayahan, kapayapaan, kaginhawaan, sa piling yon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, kasi in reality, hindi lang po tayo na mga naglilingkod sa totoong Diyos ang mayroong buhay na walang hanggan na minimithi. Amen? Mga minamahal, hindi lang po tayo, kaya atin pong kinaklaro yung tamang buhay na walang hanggan na nais ng tao, nasa totoong Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa ating binasa, mga minamahal, ang taong puno ng kayamanan, mga minamahal, ay mahirapan po sa pagpasok sa karian ng ating mahal na Panginoon. Doon po sa buhay na walang hanggan. Pero may sinabi ang ating pinakamahal na Panginoon, kagaya sa sinabi sa binatang mayaman na ito, mga minamahal, siguradong kasiguraduhan. Sure assurance, mga minamahal, ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa binatang ito, mga minamahal, na kung nais niya, mga minamahal, na magkaroon, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, yung kanyang kayamanan ay kanya pong ibigay sa mga dukha. Amen po ba? At sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ibigay ang kayamanan sa mga dukha at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ano pong pagsunod? Sa mga utos ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Amen? Iyong pong karugtong, mga minamahal. Pag binigay niya ang kanyang kayamanan sa mga dukha, ay sumunod pa rin siya sa mga utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Magkakaroon po siya ng tunay na kayamanan sa langit. Amen po ba? Plus, magkaroon siya ng tunay na buhay na walang hanggan na kanyang tinatanong at minimithi sa kanyang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. At ito po'y totoong sinabi ng ating mahal na Panginoon dahil walang mabuti sa mundong ito. Isa lang ang mabuti. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang Diyos na mga Diyos, ang Hari na mga Hari. Kung ano ang ipinangako niya, anong sinabi niya, ito po'y hindi mapapako at hindi masama ang darating sa atin at hindi magiging masama ang buhay natin dahil siya ang pinakamabuti sa lahat. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! At ito po, mga minamahal, ay meron ng mga proof at ebidensya. Amen? Mga minamahal, ang mga bagay na ito ay pinangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya nga po marami sa panahon nato karon ang nagpapakamartir
sa bagay na ito dahil ito po ay totoo. Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sabi niya dito sa 2 Korinto 9:9, ang katwiran ng Diyos ay magpakailan-kailan paman. 2 Korinto 9:9. Libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 9. Sumala sa naisulat, siya nagasabwag, siya nagahatag ngadto sa mga kabus. Ang iyang pagkamatarong nagapadayon sa walay katapusan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata ay 9 at ang talata ay 9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kaniyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Pinoon. Everybody shall praise the Lord. Heaven and earth shall pass away, but the words of God shall not pass away. Amen? Ang katwiran ng Diyos ay manatili po magpakailan-kailan paman. Na kung ang isang mayaman, mga minamahal, ang kanyang kayamanan, ibigay niya sa mga dukha at sumunod sa ating pong pinakamahal, magkaroon siya ng kayamanan sa langit at buhay na walang hanggan. Dahil ang earth nga na to Mga minamahal, just imagine yung mga scientists, lagi kong inuulit buong scientist sa buong mundo. Namamangha sila sa paglikha nitong earth na ito. Amen po ba? Dahil napaka-perfecto. Wala po mga minamahal maisaway. Maging ang pag-ikot ng earth na ito, grabe, sobrang perfecto. Hindi po siya mga minamahal gumagalaw kahit isang maliit na paggalaw, mga minamahal. Doon sa kanya pong linyada, 2020 na ngayon. Pero sa kanila pong research, ni Katiting, hindi po nagbago ang galaw ng ikot ng earth na ito. Nanatili pong ganun. Napaka-perfecto, mga minamahal. Maging lahat ng bagay na nandito. Di ba, pag nakita natin yung earth, mga minamahal, sa isang internet, bilog, umiikot. Amen po ba? Mga minamahal? Sa equator. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mayroong mga lugar na nakatagilid. Amen po ba? Mayroong mga lugar na nasa ilalim. Pero kahit isa, wala kang makitang nahuhulog. Mga minamahal, palakpakan po muna natin ang ating, kahit kalit-liitang nandito nabubuhay sa earth, mga minamahal, ay walang nahuhulog. Kahit gaano pa kalakas ang bagyo na dumarating, mga minamahal, wala pong nabalita. Mga minamahal na may nahulog, mga minamahal. Sa loob po ng earth na natili po ang lahat ng bagay na nandun. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, siya pala ang nag-create, nagsabog ng magagandang bagay na yan. Amen? Ang mahal na Panginoon ang nagsabog, maging pala yung mga mayayaman, mga minabago sila yumaman, ang Diyos ang nagbigay ng pagpapala sa kanila. Dahil lahat ng mga dukha, ang Diyos ang nagbibigay. Una, hininga. Amen po ba? Paglabas mo sa mundong ito, wala kang dala. Ang hininga, hindi sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay. Amen? Habang lumalaki ka, mga minamahal, dinadamitan ka ng mahal na Panginoon. Pinapakain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal. At manatili ang ganung buhay kasaganaan sa mundong ito, mga minamahal, kung tayo po'y patuloy, mga minamahal, maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na mayroong buong panampalataya, buong pag-asa, buong pag-ibig ay ibibigay natin sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi pag nanatili tayo, mga minamahal,
Praise God. Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nandiyan po ang biyaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Mga minamahal, pinangako niya sa binata, mga minamahal, na magkaroon ng kayamanan sa langit ang isang tao. Amen? Mga minamahal, praise God. Kung patuloy po natin, mga minamahal, paglingkuran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ibig sabihin dito, mga minamahal, na kinakailangan, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, talagang buong panampalataya, buong pag-asa natin, buong pag-ibig natin, alay lagi natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag nandun po lahat yon, wala kang itatangging utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Pag meron kang buong panampalataya, buong pag-ibig o buong pag-asa, mga minamahal, buong pag-ibig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, wala kang tatanggiang utos ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ni Moises. Hebreo 11:24 hanggang 26 po. Kindly po pakibasa. Libro sa mga Hebrewanon, Kapitulo 11, versikulo 24 hangtod sa 26. Tungod sa pagtuo ni Moses, sa dako na siya, wala mo sugod nga pagatawgon siya nga anak sa anak nga babae ni Paraon. 25. Nga nagpalabi pa hinuon sa pag-antos sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa lumalabing kalipay sa pagpakasala. 26. Iyang giisip nga pasipala ang pagantuson alang kang Kristo ingon nga labi pa kadagkong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Kay siya nagtutok man ngadto sa balos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11, ang talata ay 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. 25. Na pinili pa ang siyang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Oh, glory, glory to God. Dalago ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa istorya ng Biblia, mga minamahal, isa si Moises, kung tutuusin, mga minamahal, na mayroong pinakamaraming kayamanan. Nung siya po'y nasa Ehipto, dahil bata pa siya, mga minamahal, talagang inangkin na ng anak ng hari na Paraon, mga minamahal, si Moises na kanyang anak. Kaya bata pa siya, isa siya sa tagapagmana ng kayamanan ni Paraon sa Ehipto. Everybody shout, praise the Lord. Nung lumaki si Moises, mga minamahal, naging arkitekto. Lahat ng mga design, mga minamahal, lahat ng mga building na tinayo po, mga minamahal, sa kaharian ni Paraon, gikan sa karunungan na bigay ng Diyos kay Moises, mga minamahal. Gikan kay Moises, mga minamahal. Ang mga building na itinayo, mga minamahal, yung anak na original ni Paraon, walang wisdom sa arkitekto, mga minamahal. Pero si Moises pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Siya po'y nanagana sa karunungan bilang arkitekto. Napakatalino, mga minamahal. Ngunit isang araw, mga minamahal, iniwanan niya ang Ehipto. Amen po ba? Dahil tinatanggihan niya pala na siya po'y anak ng hari ng Ehipto. Amen? Iniwanan niya ito, mga minamahal. Pumunta siya sa malayong lugar, mga minamahal, at dumating ang araw na siya po'y inutusan ng ating pinakamahal na Pinoon na bumalik sa lugar ng Ehipto. Hindi niya na binilikan, mga minamahal, ang kayamanang anumang meron siya. Amen po ba? Nanatili siya sa kalagayan niyang mababa, mga minamahal, dahil nung tinawag siya ng ating mahal na Panginoon,
pinangakuan siya ng Diyos ng dakilang gantimpala. Ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi nga dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mas ginusto pa niya na kasama ang mga Israel. Amen po ba? Kisa magpakasasa sa kayamanan, mga minamahal, na kanya na po itong pag-aari dahil ito po'y bigay ng anak ng Haring Paraon. Mayroon na talaga sang share, mga minamahal. Praise God, sa lugar, mga minamahal ng Ehipto. Pero binaliwala niya ito, mga minamahal. Praise God. Ang lahat ng bagay na ito dahil sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sayang. Amen po ba? Mga minamahal, kagaya ng binata, nang hinayang siya sa kanyang kayamanan. Mga minamahal, inalisan niya ang ating mahal na Panginoon. Mas ginusto niya pa, mga minamahal, yung kayamanan niya kaysa sa sure assurance na sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, ang mga mayayaman sa mundong ito ay napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ito pong isang bagay na nakakalong. Alam yung kayamanan sa mundong ito, kailangan natin yon. Amen po ba? Magagamit po natin yon, mga minamahal. Praise God. Pero wag tayo po, mga minamahal, malulong sa kayamanan sa mundong ito. Huwag tayong magpakabihasa sa kayamanan sa mundong ito. Kinakailangan magpakabihasa talaga tayo sa pagbibigay lugod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya ni Moises. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Dahil pag tayo po'y nagpakabihasa sa kayamanan sa mundong ito, mga minamahal, alkansi po tayo. Mapasa atin ngang lahat ng bagay na yan, mga minamahal. Pero ang sa likod niyan pala, mga minamahal, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ang Diyos ng sanlibutan. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng Lucas, praise God, 4:6-7. Libro sa Lucas, Kapitulo 4, versikulo 6, hangtod sa 7. Ug ignan siya kanimo, ihatag ko kining tanan, kagamhanan, ug ang ilang kahimayaan, kay kini, ginatugyan man kanako, ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. 7. Busa, kung ikaw musimba kanako, maimo na kining tanan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 4, ang talata ay 6 hanggang 7. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa ating binasa, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon nagbigay ng halimbawa. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, na kung saan nung siya po'y tuksuhin ng kaaway, mga minamahal, dahil siya po ay nagpakadalubhasa sa pagbibigay lugod sa Diyos. Amen? Mga minamahal, 40 days and 40 nights po siya nag-ayuno. At doon, dumating ang kaaway, tinutokso siya. Ang bato, gusto ng kaaway, gawin niyang tinapay. Pero sabi ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa tinapay na literal na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita din naman ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kasunod nun, inakyat siya sa mataas na dako, pinakita sa kanya ang sanglibutan. Ang lahat na nandun, ang kayamanan, kaharian, lahat na nandun. Mga minamahal, ang sabi ng kaaway ng ating mahal na Panginoon, lahat pala ng nanditong kayamanan, kaluwalhatian, mga minamahal, anumang kasagaraan na nandito, ibinigay na sa Kanya. Pati yung kayamanan. Body shout, hallelujah. Ibinigay na sa Kanya. Siya nang nagmamay-ari. At ibibigay niya ito kung kanino niya ibig.
Amen po ba? May authority siya dahil ibinigay na sa kanya ang mga kayamanan sa mundong ito. Ang kaaway pa lang may hawak ng kayamanan na nasa mundong ito. Mga minamahal. Kaya kung magpakadalubhasa ka sa kayamanan, mga minamahal, mag-andam ka. Amen po ba? Mga minamahal, baka nasilo ka ng kaaway. Mga minamahal. Dahil delikado, mga minamahal, praise God, sabi dito, mapapasayo lahat ng kayamanan kung ikaw ay maglilingkod sa samba sa kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag nagpakita siyang kaaway, hindi ka naman magsasamba sa kanya Amen po ba? Pero pag nagpakadalubhasa ka sa kayamanan at napuno ka ng kayamanan sa iyong buong buhay at sagana ka sa kayamanan, mga minamahal, hindi ka na sumasamba sa Diyos. Hindi ka na nagpapakadalubhasa sa pagbigay lugod sa Diyos, kundi ikaw ay nagpapakadalubhasa sa kayamanang ito at sa may-ari ng kayamanang ito. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Kaya sabi nga ng ating pinakamahal na Panginoon, ibalik natin sa binata, mga minamahal, para ikaw magkaroon ng kayamanang totoo sa kaharian ng Diyos, at magkaroon ka ng buhay na ipamigay mo yung kayamanan. Amen po ba? At sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi pag nasa iyong lahat ng kayamanan, ang nagmamay-ari sa iyo, ang may-ari ng kayamanan sa mundong ito. Sa sanglibutang ito. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Pero pag ibibigay mo yan, mga minamahal, sa mga dukat, sumunod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kayamanang iyan, mga minamahal, praise God, ay maging tunay na kayamanan sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Terrible ang kayamanan ng Diyos, mga minamahal, na nasa langit. Sabi sa banal na kasulatan, kung tayo po'y magpapakadalubhasa, mga mahal, sa pagbibigay lugod sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Basahin natin Deuteronomio 28, 12 hanggang 14. Amen. Hallelujah. Libro sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 12 hantod sa 14. Pagabuksan sa Ginoo alang kanimo ang iyang bililhong tipiganan nga mga langit aron sa paghatag og ulan alang sa imong yuta sa panahon ini ug aron sa pagpanalangin sa tanan nga buhat sa imong kamot ug magapahulam ka sa daghang mga nasod ug dili ka manghulam. 13. Ug ang Ginoo magahimo kanimo nga ulo ug dili ang ikog ug ikaw maibabaw lamang ug ikaw dili mailalom. Kung ikaw magapatalinghog sa mga sugo sa Ginoo nga imong Dios nga gisugo ko kanimo kiniining adlaw aron pagabantayan ug pagatumanon sila. 14. Ug dili ka motipas gikan sa tanang mga pulo nga ginasugo ko kanimo niining adlaw ngadto sa tuon ni sa wala aron sa pagsunod sa ulahi sa lain nga mga Dios aron sa pag-alagad kanila. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, ang talata ay 12 hanggang 14. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. 14. At huwag kang lilis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! God bless you po sa pagkabasa na yan. Dito literally. Amen po ba? Literally, di po ba? Amen. Literally po na sinasabi po dito, mga minamahal. Spiritually, mga minamahal, praise God. Ito pong kayamanan na ito, mga minamahal, kakaiba. Dahil pag pinaulanan ka ng Diyos, mga minamahal, yung tuyong lupa, ito po'y sisigla. Ang lupa, simbolo ng tao. Amen? Lupa lang tayo, gikan tayo sa lupa. Amen po ba? Ginawa tayong hulma na tao, mga minamahal, lupa gyapon. Nung hiningahan na tayo ng Diyos, mga minamahal, naging kaluluwang may buhay tayo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang lupa, simbolo ng tao. Kapag pinaulanan ka ng pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, sisigla ka. Amen? Yung pagpapala ng Diyos na uulan, mga minamahal, yung buong panampalataya na kinakailangan natin, mga minamahal, darating sa ating buhay. Amen? Na kahit wala kang pera, para meron ka buong panampalataya, sabi nga ng Biblia, kahit kasing laki lang ng bini ng mustasa. Amen? Yung bundok sa kabilang bundok, may ililipat yun. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Nasa kahirapan ka, mga minamahal. Meron kang buong panampalataya, itaas mo lang ang iyong kamay. God will provide. Everybody shout, praise the Lord. Pag wala kang buong panampalataya, gikan sa ating pinakamahal na Panginoon, puro kahirapan nakikita mo. Amen? At dito mo makukuha ito pag nagpakadalubhasa ka sa paglilingkod mo. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, bubuksan ng Diyos ang kanyang kayamanan sa mga langit. Amen? Ibubuhos ang ulan, mga minamahal. Praise God. Ulan ito, grabe, showers of blessing. Buong panampalataya, mga minamahal, sasagana sa ating buhay. Buong pag-asa, sasagana sa ating buhay, mga minamahal, na kahit anuman mangyari sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos na ating nakilala. Sama ni Moises, amen? Mga minamahal, nung nasa problema siya, wala nang mapuntahan. Buong panampalataya at buong pag-asa, mga minamahal, pinakita niya sa ating pinakamahal na walang ibang makapagligtas sa kanila, kundi ang Diyos na tumawag sa kanya. Everybody shout, praise the Lord. Ano pong nangyari sa dagat na mapula? Nahati. Amen po ba? Nung hati ang dagat na mapula, mga minamahal, nakatawid po ang lahat ng Israel. Solve ang problema. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalo tigit sa lahat, mga minamahal, buong pag-ibig. Everybody shout, praise the Lord. Kasi ang paglilingkod natin, hindi kalahating pag-ibig ang ibibigay sa Diyos. Amen? Kundi buong pag-ibig dapat ang ibigay natin sa Diyos. Without any mental reservation. Ay, baka hindi ako mag-success sa aking future. Kailangan hatian ko muna dito, hindi mo na ako samba. Hindi mo na ako magpuri, hindi mo na ako magbibigay, hindi mo na ako maghahayo. Dahil baka yung success ng aking profesyon ay hindi ko maabot, mga minamahal. Without any mental reservation, ang hinihingi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na pag-ibig. Buong pag-ibig natin, ibigay natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil pag binibigay mo ang buong pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, wala kang pinanghihinayangan sa buhay mo. Amen. Sinusurinder mo na ito sa ating pinakamahal na Panginoon. Kahit kamatayan man ang darating. Dahil sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sure assurance. Amen. Mga minamahal, na kahit mamatay tayo, ganansya gyapon ang ato padulngan, tungod ang Dios nga ato gialagaran, tinuod nga Dios, matinumanon sayang saad, dili sa Dios nga bakakon. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Just like our beloved pastor, mga minamahal,
Praise God. Sa mundong ito, ginawa siyang ulo ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Bakit? Siya po ang tinalagang end-time prophet of the nation. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Nagpakadalubhasa ang ating beloved parents in the Lord sa pagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Iniwanan ang kanilang kayamanan sa kanilang lugar. Ang kanilang plantasyon, ang kanilang minahan, ang kanilang propisyon. Inawanan nila lahat yun para sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Binuksan ng Diyos ang kanyang kayamanan sa mga langit. Grabe ang naligtas na kaluluwa sa banal na ministeryo ito. Apil na po tayo, mga minamahal. Dahil meron siyang buong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit mawala ang mga bagay na ito, ang mga kayamanan sa mundong ito, patuloy silang susunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang kayamanan sa mundong ito, may assurance pero hindi sigurado. Amen po ba? Mga minamahal, pansamantala lamang ang kayamanan sa mundong ito, mga minamahal. Kaya ano sabi ng unang Timoteo 6:17? Libro sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17. Ug mahitungod sa mga dato niining kalibutan na, sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguraduhan nga mga bahandi, kundili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagkakalipayan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, ang talata ay 17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na wag magsipag mataas ng pag-iisip at wag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Mateo 6:19 hanggang 21. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19, hantod sa 21. 19. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug ang mga taya magakutkot ug diin ang mga kawatan na nagpanagsaka-saka ug nagapangawat. 20. Hinunua pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, diin walay tangkob ni taya nga magakutkot ug diin walay mga kawatan nga magapanagsaka ug magapangawat. 21. Kay hain gani ang imong bahandi at tuwa usab didto ang imong kasing-kasing. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal Pinoon. Tagalog po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, ang talata ay 19 hanggang 21. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. Kundi mangagtitipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga o kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Palakpakan natin yung banal na salita ng mahal Panginoon. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya yung mga mayayaman din natin inuutusan. Paalalahanan daw. Amen po ba? Na kinakailangan, huwag kayong magmataas ng pag-iisip dahil kayo mayaman. Meron kayong mga kayamanan. Bagkus kinakailangan, matuto kayong laging bukas ang inyong mga palad. Brother Shaw, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga mayaman, dapat huwag kayong magmataas ng pag-iisip na kayo'y may mga kayamanan.
Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan daw lagi ang inyong palad bukas sa pamamahagi, sa pagbibigay. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Dahil sa bagay na ito, mga minamahal, maangko nato ang tinuod nga kayamanan. Tinuod nga kayamanan, nasa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya dito po sa atin, mga minamahal, itinuturo ang talagang bukas laging puso na pagbibigay. Amen? Mga minamahal, hindi tayo manghinayang sa pagbibigay, sa pagtulong, sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Dahil ang mga kayamanan na nasa atin po, mga minamahal, ito po'y pinagkatiwala lamang sa atin ng ating mahal Panginoon. Body shall praise the Lord. Praise the Lord. Ipinagkatiwala lamang sa atin ito ng ating pinakamahal na Panginoon. Now once na gamitin ito ng ating pinakamahal na Panginoon, kinakailangan hindi sarado ang ating kamay. Amen? Pag ginamit ito ng ating pinakamahal na Panginoon, lagi nating ihanda na bukas ang ating kamay, mga minamahal, na susunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil nagnanais po tayo ng tunay na kayamanan, higit sa lahat, nagnanais tayo ng buhay. Sabi ng ating huling binasa, mga minamahal, praise God. Sabi ng ating huling binasa, mga minamahal, praise God, sa mundong ito, mga minamahal, dahil ito po ay masisira. Kahit tanga, ipis, kayang sirain. Mga minamahal, ang kayamanan na yan na nasa mundong ito. Mag-ipon tayo ng totoong kayamanan. Magpakabihasa tayo sa pagbigay lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simba lagi, magpuri lagi, mga minamahal, mamuhay na may kabanalan, mga minamahal, at laging bukas lagi ang inyong kamay, mga minamahal, sa pagbibigay sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit po, mga minamahal, kung nasaan ang iyong puso, doon, o nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Amen po ba? Pag ang iyong kayamanan lagi sa pagbibigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon ang iyong puso, mga minamahal. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang ganong kayamanan, mga minamahal, ay espesyal yan sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Pagdating ng mahal na Panginoon, pagtawag mo, Panginoon, Panginoon, bubuksan ka kagad ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi, hindi lahat tumatawag sa Panginoon ay pagbubuksan ng ating mahal Panginoon, kundi yaon lamang gumagawa sa kalooban ng Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayong oras, mga minamahal. Praise God, meron pang 3 bersikulo ito, mga minamahal. Ngunit tayo po yung umawit na sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Praise God, ating po bulay-bulayin ang kabutihan ng ating pong pinakamahal na Panginoon sa ating pong mga buhay, mga minamahal. Hindi po tayo pinagkulang ng kayamanan ng ating dakilang Diyos. Since po tayo nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, lahat ng pinangako ng ating mahal na Panginoon, ipinagkaloob sa atin. Financially, mga minamahal, dati mga walang trabaho, walang negosyo, walang pinagkakitaan. Ngayon po, binigyan tayong pagkakitaan ng ating mahal na Panginoon. Physically, dati mga karamdaman natin, bulok sa karamdaman. Hallelujah. Pero ngayon, ang mga karamdaman natin, pinagaling ng ating mahal. Pinagpala tayo ng Diyos. Dati ang Espiritu na nasa atin, Espiritu ng sanlibutan. Pero ngayon, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, nasa atin ang mga puso. Tunay tayong pinagpala ng ating mahal. Tunay tayong pinagpala ng buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you, God. Thank you, praise the Lord. Mabuti ang Diyos nagmamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon.
purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Salamat sa Diyos dahil tunay siya'y pinakamabuti, mga minamahal. Grabe ang pagtuturo sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nuturoan tayo hindi magpakayaman sa mundong ito. Nuturoan tayo magpakayaman sa mga kayamanang makalangit. Dahil itong tunay na kayaman. Tayo po mga minamahal, manalangin sa oras na ito. Kapagpalang Diyos, sandalangin na ang beloved pastor, ikaw po, mahal na Panginoon, magpala patuloy sa bawat isa salita na pinggang namin, mahal na Panginoon. Ikaw po magpatubo, magpabunga nito, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang bawat isa, patuloy mainit na maglingkod sa iyo. Salamat, mahal na Panginoon. Siyang dakilang pag-ibig dumating sa aming pong buhay, mahal na Panginoon. Ginamit mo ang aming beloved parents in the Lord sa uling panahon na ito, mahal na Panginoon. Thank you so much, dearest Jesus. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord.